Magandang araw po sa kanila mga kapatid sa pananampalataya at mga ginigiliw naming tagapanood sa programang itong Know the Truth. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat ngayon po ito na ang ating ikalawang episode sa programang ito. At ito po si Father Abe Arganyosa, ang National Advisor ng Catholic Faith Defenders o CFD Philippines. At kasama po natin ngayon ang isa sa pinakabantog at pinakamamahal na Catholic apologist ng ating bansang Pilipinas, walang iba kung hindi si Attorney Maruel Llasos. Magandang araw sa iyo, Father Abe. Magandang araw po sa ating taga-subaybay sa palatuntunang Know the Truth. Nakakadalawang episode na rin po tayo, Father. Ano? Yes. Tayo nga po ay nagpupuri sa Panginoon, Brother Mars, sapagkat yung ating first program ay talaga pong very successful at we have received a lot of messages expressing their gratitude dahil sa napakaganda pong pagpapaliwanag natin ng salita ng Diyos. At sa mga nagla-like po sa aming Facebook page, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat naman nagtitext po ng kanilang mga katanungan na pinagsusumikapan po nating sagutin at yung mga nagbibigay ng kanilang mga komento, maraming salamat po. Ipagpatuloy po natin ang pag-text sa 0929-980-1010. Uulitin po namin, 0929-980-1010. Okay, at alam po ninyo, ito pong programang ito ay isang biyaya ng Panginoon para sa atin. No, hindi lamang po dito sa TV Maria, gayon din po sa Children of Light community, Yes. Isang Catholic charismatic group dito sa ating bansa. At ako po ay regular speaker po sa Children of Light Catholic Community. Ang kanilang pong tanggapan ay nandyan sa may Oroquieta Street sa lungsod ng Maynila. At napakaswerte nga po ng community na ito sapagkat sa kanilang Bible study, mismong si Attorney Mars ang namumuno. No? Kaya po kung gusto po ninyong matuto ng salita ng Diyos, Yes. at papayaman ng inyong sarili sa pananampalatayang Katoliko, join the Children of Light Christian Community. Yes, at tama po kayo dyan, Father. Nako, nung last time talagang napaka-exciting nung ating topic tungkol po doon sa mga larawan. Ngayon, Father, ano naman yung ating pag-uusapan? Oh yes, at palagay ko meron po tayong muling katanungan na tinanggap. Lagi po ninyo tatandaan, ito pong si Attorney Mars at ako ay nagre-representante sa iba't ibang mga Catholic apologetic groups dito sa Philippines. Nabanggit ko na nga po sa inyo na ako po ay former National Spiritual Director and at present, National Advisor ng Catholic Faith Defenders o CFD. At kami po, pareho ni Attorney Mars, ay associate members ng Defensores Fidei Foundation. At si Attorney Mars din ay miyembro ng St. Peter's Men's Society. No, kaya dahil po dyan, ay ito isang napakalaking biyaya para sa inyo na yung mga katanungan ninyo hinggil sa pananampalatayang Katoliko ay masagot ng mga Catholic apologists na nagtatanggol sa pananampalataya. Ngayong episode po na to, Father, ay napakalapit po sa puso nating mga Pilipino sapagkat ito po ay katanungan tungkol sa ating mahal na Birheng Maria. At yung gusto pa po makaalam o matuto ng mga kasagutan tungkol sa mahal na Birheng Maria, ay tangkilikin po ninyo, bilhin po ninyong aking aklat, ang Defending Mary, Our Mother. Yes, at yan po isang napakalaking achievement para sa ating Catholic apologetics dito sa Pilipinas sapagkat ang isang bantog na Catholic apologist ay nakapaglunsad ng bagong aklat hinggil sa pagtatanggol sa mahal na Birheng Maria. At mismo na kasama po natin ngayon dito si Attorney Mars na siyang may akda ng aklat na ito. At incidentally, Father, yung po yata yung ating katanungan na sasagutin natin makalipas lamang po ang mga ilang sandali. Sabi po ng mga born again, sinasamba daw natin si Maria. Totoo po ba yan? Yan ay katanungan tungkol sa mahal na Birheng Maria. Alam po naman natin na ang kasama natin dito ay author ng aklat sa pagtatanggol sa mahal na Birheng Maria at sikat na lay Catholic apologist and Mariologist at that. Kaya akin pong minabuti na si Attorney Mars ang una nating pasagutin sa katanungan iyan. Alam mo, Father, parehas po tayo diboto ng mahal na Birhen. Ano? Sobrang mahal natin ang mahal na Birheng Maria. Pero ni minsan ho yata, hindi ko naisip sa buhay
ko na sinamba ko ang mahal na Birheng Maria, no? Kaya nakakatawa po yung minsan, no, yung ganung mga kuro-kuro ng ibang tao na ipinupukol sa atin na tayo sumasamba sa mahal na Birheng Maria, sapagkat alam naman po natin ang aral ng ating banal na simbahan na tanging ang Diyos lamang ang marapat na sambahin. Kaya nga, ipinapatungkol natin sa Diyos yung pagsambang tinatawag sa theology na latria. Ito po ay adoration, ito po ay pagsamba na laan lamang sa iisang Diyos na tunay, ang Santissima Trinidad, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Doon naman po sa ating mga santo, binibigyan po natin sila ng parangal, no? Pagpaparangal bilang veneration, paggalang. Pero sapagkat ang mahal na Birheng Maria ay mas higit ang karangalan sa mga santo dahil siya ina ng Diyos, siya po ay binibigyan ng mas mataas na pagkilala. At ang tawag po dito ay hyperdulia or higher veneration. Isang makatwid nga, Father, sa ibang sali ng banal na kasulatan, doon sa Luke 1:42, binabanggit, you are honored very much. Ibig sabihin, ikaw ay pinararangalan ng higit kesa doon sa iba. Kaya yun po ang basis natin ng hyperdulia. Mas mataas na pagkilala na pagpaparangal kaysa mga santo, pero nungka, kahit kailan, ay hindi po aabot doon sa pagsamba natin na natatangi lamang para sa Diyos. Okay, napakagandang paliwanag po, Atty. Mars, talagang very clear. Ngayon po mga kapatid, maidagdag ko po lamang, marahil kaya nila tayo tinutuligsa hinggil sa bagay na iyan, sapagkat meron daw po tayong tawag o titulo na binibigay sa mahal na Birhen. At yan daw po ay ang titulo na si Maria bilang ina ng Diyos. Kaya dahil daw po ina ng Diyos, Diyos din daw si Maria. Ano po yung sagot natin dyan? Alam mo, Father, ako abogado. Yung nanay ko tinawag ina ng abogado. Pero yung nanay ko hindi naman abogado. Di ba? Ikaw, pare. Yung nanay mo, tinatawag ina ng pare. Hindi naman pare yung nanay mo. Di ba? Yes. So yun mismo ho, mga kapatid, ay talaga namang alam natin na kabalintunaan po yung pamamaratang na ganon. Si Maria ay ina ng Diyos, pero hindi siya Diyosa. In fact, Father, kung naalala mo, meron tayong katunggali, meron tayong kinokorek, meron tayong sinasawata na grupo dito sa Pilipinas na ipinangangaral nila na si Maria ay Diyosa. Yes, totoo po yan, Brother Mars. Ayan nga ang leader nila, yan sa Elizabeth Halikan. Oo, Hindi po Casey, kundi Halikan. Letter C yung kanyang apelyido. At talagang pinagagalitan natin, no, in public, sa aking vlog, sa iyong vlog, no, sa ating mga Facebook, na mali yan, sapagkat ang ating mahal na Birhen ay hindi Diyosa at hindi Diyos. No, siya ay ating pinaparangalan bilang ina ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Unang-una po saan natin mababasa yan na yung mahal na Birhen na dapat merong titulo, no, na iyan. Abay, ito po yung sinasabi dito, no, sa Luke chapter 1 verse 43, ganito po yung ating mababasa. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito. No? At ang sabi po dito sa wikang Ingles, no? And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Ayan po, ang mahal na Birhen po ay ina ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesukristo ay ang ating Panginoon. Subalit ganun pa man, huwag din natin kalimutan itong sinasabi sa atin dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung famous Shema Israel. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya yung si Mama Mary daw, sabi sa Luke chapter 1 verse 43, Mother of the Lord. Sabi dito naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, there is only one Lord, and that one Lord is the Lord God. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, sabi nga ni Apostol Santo Tomas, my Lord and my God. Kung ang Panginoon ay Lord at God, hindi ibig sabihin na yung nanay niya ay
Lord and God din, hindi po. Sabi nga ni Atty. Mars, siya abogado. Ang nanay niya, nanay ng abogado. Pero hindi abogada ang nanay niya. Correct. Sa ibang pagkakataon po, no, mas palalawigin natin yung ating pag-aaral tungkol sa titulo ni Maria bilang ina ng Diyos, sapagkat talaga napakahaba po ng talakayan na yan. Ngayon po, iinog tayo doon sa pagpaparatang na sinasamba daw natin ang mahal na Birheng Maria. Ano kaya yung batayan ng mga taong yan sa pagsasabi na tayo sumasamba sa mahal na Birheng Maria? Hindi po sumasamba ang Iglesia Katolika o ang mga Katoliko sa mahal na Birheng Maria, bagkus ay lubusan namin siyang pinakamamahal, no? Sapagkat itinatangi namin siya dahil kami ay sumusunod lamang, o kung hindi man, sinasabi natin na tayo ay gumagaya lamang sa Diyos, sapagkat napakalinaw naman, Father, maging doon sa salin ng mga protestante na ang Biblia, no? Sa Lucas 1:28, ganito ang sabi, at pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Diyos ay sumasa iyo. Totoong pinakamamahal nino? Ng Diyos. Kaya kung totoong pinakamamahal ng Diyos si Maria, sino pa ba naman tayo mga tao na hindi tumulad sa Diyos para totohanan din nating mahalin ang mahal na Birheng Maria? Kaya napakalaki po ng pitak sa ating mga puso ang mahal na Birheng Maria sapagkat totoong pinakamamahal ng Diyos. Yan nga po yung nakakatuwa, Atty. Mars. Sapagkat sinasabi nga ng talatang iyan, Luke chapter 1 verse 28, na ang mahal na Birhen ay totoong pinakamamahal ng Diyos. Kaya naman, mahal na mahal natin. Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mga minamahal ng Diyos. Correct. Sino ba yung kalaban ng Diyos? Di ba si Satanas? Yan ang demonyo. Siyempre, kung mahal ng Diyos ang isang bagay, galit dun si Satanas. Galit dun ang demonyo. Kaya, tayong mga Katoliko, kanino ka ba kampi? Sa Diyos o sa demonyo? Kung mahal ng Diyos si Maria, mamahalin mo ba? O kakalabanin mo? Kakamuhian. Yes, kakampihan. Kaya tayo po mga Katoliko, mga kapatid, kakampi natin ang Diyos dahil minamahal natin ang minamahal ng Diyos. Sabi nga sa Biblia nila, sabi ka English, highly favored of God. Paboritong paborito ng Diyos. Sa Bisaya nga, padaba, no? Kan Ginoo, padaba, no? Kan Diyos. Kaya dyan po natin makikita, mga kapatid, ang kanilang ginagawang panunulingsa sa mahal na Birhen ay pagsalansag hindi lamang sa mahal na Birhen, kung hindi sa Diyos na nagmamahal sa Kanya. At ang mahal na Birheng Maria po sa ating mga Katoliko ay higit nating pinagpapala sapagkat higit siyang pinagpala ng Diyos. Gaya po ng binabanggit dito sa Lucas 1:42 ng ang buhay na salita. Ganito po ang pagkakasulat. Nagsalita siya ng malakas, pinagpala ka ng higit sa lahat ng babae, at pinagpala rin ang magiging anak mo. Si Maria daw ay pinagpala ng higit sa lahat ng mga babae. Kaya kung meron mang mas higit na pinagpala sa mga babae, ayun ay walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Kaya ako yung nanay ko, Father Abby, mahal na mahal ko, pero mas higit kung mahal na mahal, ang mahal na Birheng Maria, sapagat mas higit siyang pinagpala sa lahat ng mga babae, isama na yung aking nanay. Yes, at alam po, Brother Mars, ako'y high school pa lang, dyan ako unang nasaktan doon sa mga kaklase kong mga hindi Catholics. Sinabihan pa naman ako, bakit nyo ba yan, pinapa-importante yung Maria na yan? Sino ba yung Maria na yan? Nasaktan ako, mga kapatid. At yan nga, aking binasa, yung talatang inyong nabanggit ka, makailan lang. At aking sinabi sa kanya, itong si Maria, pinagpala sa lahat ng babae. Bakit? Sabi kong ganyan, yung nanay mo, sino ba yan? Yang mga kapatid mo, sino ba yan? Pero itong babaeng ito, ay pinaragalan ng Diyos at nakasulat sa Biblia. Yun nga nakakalungkot. Yung iba ang pinaparangalan, yung mga manalo, wala sa Biblia. Yung mga Villanueva, wala sa Biblia. Yung Almeda, wala sa Biblia. Yung Kibuloy, wala sa Biblia. Pero tayo mga Katoliko, yung nasa Biblia, ang ina ng Panginoong Hesukristo, ang ating
minamahal at ating pinararangalan. Alam mo, Father, may mga ganong mga nagsasabi, ano? Kaya dapat natin pong liwanagin. Alam po ninyo, hindi dapat pinaghihiwalay ang mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat Biblia po mismo ang nagsasabi na kasama ni Maria ang Diyos. Kaya kung kasama ni Maria ang Diyos, kung nasaan ang Diyos, nandun si Maria. Yes. Kung nasaan si Maria, nandun ang Diyos. At ito'y hindi imbento. Babasahin ko po dito sa Biblia ang hawak ko. Ang sabi po dito sa Lucas 1:28, ganito po ang ating mababasa. Nagpunta si Gabriel at nagsalita kay Maria, binabati kita, ikaw na pinagpala, kasama mo ang Panginoon. Kaya kung kasama ni Maria ang Panginoon, kasama din siya ng Panginoon. Kaya kasama din tayo ni Maria at kasama ng Panginoon. Kasi hindi dapat pinaghihiwalay, magkasama nga Kung hindi nila kasama si Maria, hindi nila kasama ang Panginoon, sino kasama nila? Ayun po ang Ay, napakalaking katanungan. Baka mamaya kung anong malignong kasama nila. Siguro po, Father, yung ahas. Yes. Sapagkat nga iba, umuwi. yes. Meron pa nga po iba, brother, nagsasabi na ito daw mahal na birhen, hindi naman daw yan mahalaga sa kaligtasan. Ay yan po ay maling pag-iisip. Sapagkat binigay sa atin ng Panginoong Diyos yung good news of salvation sa gospel, sa apat na ebanghelyo. At kasama dyan sa plano ng Diyos sa pagsilang ng manunubos na ang ating Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ay ang mahal na Birheng Maria. Opening pangalang po ng Biblia, ng New Testament, nandiyan na ang mahal na Birhen. Basahin ko po ito, ha? Ito pong Matthew chapter 2, ang aklat ng lahi ni Hesukristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Juda, at ang kanyang mga kapatid. And so on and so forth. Yan yung plan of salvation. Ano yung ending niyan? Chapter 1, verse 16 ng Mateo. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinawag na Kristo. Ayan. So, si Maria, part of God's plan of salvation. Kaya kapag inaalis natin si Maria, nilalapastangan natin ang plano ng Diyos. Kaya nasa Biblia si Maria, dahil siya ay isa sa kinasangkapan ng Diyos para ibigay sa atin ang pagsilang ng Mesiyas. At ito po mga kapatid, sinusugan ng ating minamahal na apostol San Pablo dito po sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa Galacia 4:4 po, patuloy hanggang 6, ganito po ang ating mababasa. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Yes, kaya nailigtas ng Panginoong Hesukristo ang mga tao dahil isinilang siya ng babae. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 4. At dahil sa kanyang pagtubos, dahil sinilang siya ng babae, tayo'y nakakatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko, no, ng Abba, Father. Kaya interconnected yung plan of salvation, yung redemption ni Jesus, at saka yung pagsilang niya sa kanya ng mahal na Birhen. Sa wikang English nga, sabi diyan, when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman. So kaya yan pong babaeng yan na walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria ay mahalaga sa plano ng kaligtasan. Kaya yan po ay huwag tayong maniniwala sa mga paninira na binabato nila sa atin na nagsasabi na hindi mahalaga ang mahal na Birhen. Kaya nga nasa Biblia yan, mahalaga yan. Yun pong mga wala sa Biblia, yun ang mga walang halaga at yun ang walang kwenta. At
Alam mo, Father, sapagkat ipinanganak nga ng babae ang ating Panginoong Hesukristo, kaya naging kapatid natin siya eh. Naging tunay na tao ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay ipinaglihi sa sinapupunan ng isang babaeng si Mariang taga Nazaret at ipinanganak ng babaeng ito na may laman, kaluluwa at dugo. At yung katawan po na yun ng Panginoong Hesukristo, yung dugo na po na yun ng Panginoong Hesukristo, ang ginamit niyang pantubos sa atin. Sapagkat kung wala po ang dugo ng Panginoong Hesukristo, ay wala pong katubusan. At saan naman nagmula yung dugong yun? Kung hindi nagmula sa ating mahal na Birheng Maria, na siyang nagluwal sa Kanya, nang siya'y magkatawang tao. Ay napakahalaga po dyan, mga kapatid. Alam po naman natin, in science, yung isang tao ay nagiging tao dahil sa seed ng kanyang ama at ng kanyang ina. Ang Panginoong Hesukristo ay naging tao, nagkatawang tao, nang walang binhi ng lalaki. Kaya yung kanyang katawang tao ay buong-buo galing yan sa katawan ng Birheng Maria. At yung katawan na yun ng Panginoong Hesukristo, yung dugo na kanyang ginamit na pantubos sa atin nung siya ay namatay sa krus, ay yun po ang ikinaligtas natin at ipinagpatawad ng ating mga kasalanan, kagaya po ng binabanggit sa Colossus 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa English po, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Kaya po kung hindi ipinanganak na mahal na Birheng Maria ang Panginoong Hesukristo, saan siya kukuha ng dugo? Yes, at nais ko pong susugat yung napakagandang paliwanag ninyo, Atty. Mars, dito po sa napakagandang hula ng mga propeta. Ito po galing kay Propeta Micas, chapter 5, verse 3. Gusto pong basahin ninyo yan ng mabuti upang sa ganoon maunawaan ninyo yung kahalagahan ni Maria sa kaligtasan. Ayon po sa sulat ng Propetang Micas, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 3. Kaya't kanilang ibibigay sila hanggang sa panahon na siya na nagdaramdam ay manganak. Kung magkagayon ang nalabi sa kanyang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. Ayan. So doon po sa verse 2 niyan, brother, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sino po yung haring darating? Ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit hindi daw po darating ang haring magliligtas hanggang hindi handa yung babaeng inihanda para sa pagsilang ng hari na yan. At isa pa, brother, binanggit mo yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Actually, yung dugo ni Kristo na yan, hindi lang kaligtasan ng dulot sa atin. Yan ang pinakamatibay na sandata para talunin si Satanas. At yan po yung mababasa natin dito sa Revelation chapter 12, verse 11. Ang sabi po sa aklat ng Pahayag, Kapitulo 12, ang bersikulo po ay 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ngayon po, mga kapatid, sabi mo nga, saan nanggaling ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Di siyempre sa nanay niya. 100% Marian ho. Yes. At ngayon, kaya galit na galit sila. Galit na galit ang demonyo sa mahal na Birheng Maria, sapagkat yung pantalo sa kanya galing sa babaeng ito. Kaya kung babasahin natin ang Book of Revelation, nung hindi masakmal ng dragon, yung batang anak ng babae, yung babae naman yung binalingan ng babae. O gustong lamunin, hindi lamang yung sanggol, kung hindi yung babaeng nagsilang sa sanggol na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ang Santo Niño. At ang sabi pa, hindi lang dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa patutoo
ng no salita ng kanilang patotoo. Kasama si Maria sa pasalita ng patotoo. No ikaw na totoong pinakamamahal ng Diyos, pinagpala ka sa lahat ng babae. Ikaw ay ina ng Panginoon. Tatawagin kang mapalad sa lahat ng salinlahi. Kaya kung tayo po, Father, ay nagpaparangal sa Mahal na Birhen, sapagkat tayo yung kinatuparan ng hula ng Mahal na Birheng Maria mismo, na siya'y tatawagin ng lahat ng mga salinlahi. Tatawagin mapalad ng lahat ng mga salinlahi. At sino ba ang lahat ng salinlahi na nagbigay ng parangal sa Mahal na Birhen na tinawag siyang mapalad, kundi tayo mga Katoliko? Yes. Sapagkat doon po sa ating mga kaibayo, ni isang yatang salinlahi ay hindi nagparangal sa kanya. Yes. At kaya ang tawag natin sa kanya, Blessed Virgin Mary. The No? Blessed Mother. Blessed Mother. Ayan. Kaya yan po ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Alam nyo, napakaikli lang po talaga ng ating panahon. Ano? Sa napakaikling oras, marami na po sana kaming naipagbigay alam sa inyo, marami na po sana kaming nasagot, pero hindi ito ang huli na pagkakataon na tayo magsasama-sama. Mas palalalimin pa po natin ang ating pag-aaral dito sa ating palatuntunan, ang Know the Truth. Sa muli po, ako po si Attorney Marwil Yasos OP. Kasama po natin si Reverend Father Abraham P. Arganyosa. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Naway patuloy po rin yung tangkilikin ang programang ito. Naway pagpalain po sila ng poong may kapal. Sa susunod po, manood po kayo muli ng Know the Truth. Alamin po natin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa atin.